Okay po, good morning po sa ating lahat. Medyo matagal-tagal po yung ating pagpapahinga sa ating pong Zoom. Pero nag-start na po tayong mag-Zoom nung nag-live si Coach Anton doon sa katatapos po na Abu Dhabi event ng ating C1 kung saan po linunch na po yung ating C1 token na ang pangalan na nga po ngayon ay Corbit token. So sa araw na ito ay mag-tutor po tayo kung paano po tayo makakapasok sa ating C1 wallet kung saan dun po dadalin yung mga Corbit token po natin. So hindi na po natin patatagalin para po ay masundan nyo po ito. Naka-record po naman ito para po ay sa mga hindi naka-attend ngayon, ang dami po natin, mahigit 30 na tayo. Pero marami pa rong nag-request na kumari po ay i-record para ho ay sila po ay makasunod ho. So, saan na yung share screen ito? Share screen lang ho tayo. Okay, share screen. Share. Wala ako sa kanya. Okay. Yan, okay. Tapos pupunta na tayo dito sa munting PowerPoint na ginawa natin. So ito na po yung step by step. Pero first of all po, bago po tayo magkaroon ng C1 wallet na sinasabi, ay kailangan po ay member po tayo ng Crowd1 o C1. Dahil hindi po ito application na pwede nating i-download sa Apple App Store o sa Google Play dahil ito po ay nakalink mismo sa ating mga dashboard sa Crowd1. Kung kaya hindi po kayo makaka-access nito pag hindi po kayo member ng Crowd1. So pag kayo po ay papasok na po sa ating C-Link, una pong gagawin ninyo ay pupunta po kayo doon sa ating pong pupunta po tayo sa Crowd1 dashboard. Then pasok po kayo sa C-Store kasi dati nasa unahan lang po siya pero ngayon hindi nyo na siya makikita. Pero rini-request po naming mga leader na kung maaari ay ibalik siya sa unahan para doon na lang po i-click, hindi nahanapin. Pero sa ngayon po ay nasa C-Store po siya. Click nyo lang po yung C-Store, then makikita nyo na po yung C-Link. Then pag nasa C-Link na po kayo, pag open nyo po yon, ganito po ang bubungad sa inyo. Yan. Complete your KYC information. Bakit natin kailangan ng KYC information? Sabi dito, by law, we are required to know our customers' identity in order to combat fraud, money laundering, terrorism, and other criminal and unlawful activities. Therefore, we need you to submit your QIC o yung tinatawag na know your customer or know your client documents before the C-Link wallet becomes available to you. To read more about how we handle your personal information, please refer to our terms and conditions. So may terms and conditions po yung i-click po natin. Then click na po natin yung begin your KYC process. Ayan. After maklik po natin yung KYC process na yan, ito na po yung susunod. Ayan, lalabas po yung KYC liveness check. Sabi dito, starting a liveness check will provide a QR code. Use your smartphone to scan the code or use a mobile device to click the generated link. Sabi dyan. This will start the process where you will use your phone's camera to capture an image of your ID as well as your face. Ayan. So, kiklik na po natin dyan yung start liveness check. Yan, ito po yung ikiklik natin. Liveness check na yan. Then, pag naklik nyo na po yung liveness check, na po yung susunod. Nalalabas, yan. Lalabas na po yung QR. So, pwede po natin yung, i-copy o i-send sa other cellphone. Tapos, babarilin po natin o i-scan po natin. Pero kung isa lang po yung cellphone ninyo, ito na lang po ang i-click ninyo. Yan, click here to open the liveness check link from your phone. So ito na lang po yung i-click ninyo. Pag na-click nyo na po ito, itong kulay dilaw na ito, ay hihingin na po niyan yung inyong photo. Ayan, dalawa po yan, one of two. So yung una po ay magsi-selfie po tayo.
Doon po sa pagsiselfie, hindi po diretso lang po 'yun. Hinihingi po niya minsan na um, keep your face right, ganon. O kaya naman ay pumikit ka, papipikitin ka, at saka patatawanin ka o pa-i-smilein ka. Kagaya ng ginawa kay Ma'am Tina kahapon, Ma'am Tina, no? Pag hindi nakangiti, hindi a-approve. Ayan, so yun po yung una. Then pag wala na pong problema, ganyan na po yung lalabas. Congratulations, your photos have been uploaded. Then susunod po ay confirm sending documents. So click nyo po yung next. Ano ha? Then pag na-click nyo na po yung next, document na po yung hingin. So makikita nyo po doon ay either national ID card, kung mayroon kayong national ID card, yung kagaya ng SSID, yan pwede po yan. Yung voters ID, yan mga national ID card po yan. Then yan po yung i-click ninyo. Ano? Kung wala kayong passport. Ngayon, kung meron naman kayong driver's license, yan, pwede rin po yan, driver's license at passport. Ayan, mamili na lang kayo dyan kung alin po yung mga available na document na hawak ninyo. Sa document po, kailangan po yan may picture po tayo, picture, at yung pangalan at saka date of birth. Yan po yung tinitignan nila. At take note po, take note. Bago po yan ma-approve, kailangan po ay QYC approve din po kayo doon sa Crowd 1. Kasi doon po sila nagbabase. Ano ho, kung ano po yung mga details na linagay ninyo nung kayo po yung nag-QYC sa Crowd 1, yun din po yung titignan nila kung magmamatch. So, sa pagkakaalam ko po, pag hindi pa kayo QYC approved sa Crowd 1, hindi rin po kayo maki-QYC approved dito sa C1 Wallet. Kaya you need to put your QYC muna doon po sa Crowd 1 mismo. Sa settings po 'yon. Pupunta ka po kayo sa settings, ano? So malinaw po, ano ho. Pag makita po nila yan na match yung pangalan ninyo, date of birth ninyo, ano ho, yung number, ay madali lang po sa akin, madali lang po, seconds lang po yan. Nung ma-comply ko po yung requirement na dalawa, yung pong selfie at saka ano ay yun po, madali lang pong nakapasok sa akin, seconds lang po nakapasok na ho, yung sa akin. Ayan. Okay po. So yun. Next, after po ma-approve na po, ito po ating documents, ganito na po ang lalabas. Ayan. The next generation crypto wallet. Ayan, sabi dito, thank you. You have completed the liveness check. Please allow some time while we process the check. Once you have processed the documents and approved them, you will be able to access your C-Link wallet. Okay ha? Then pag na-approve na siya, ganito na po ang lalabas. After a minute, ganyan na po lang lalabas. You have been approved. Your KYC and verification is complete and you can now access your C-Link wallet. So yun po yun. Hindi po tayo makaka-access po sa loob po ng ating wallet, C-Link wallet, kung hindi po tayo approve sa KYC. Padadaanin po kayo dito sa KYC. Ito po ang lalabas diyan. Pag pinasok niyo po yung C-Link sa C-Store, ganyan po ang lalabas at dito po lahat tayo dadaan. Wala pong takas po yan. Kaya napakaganda po ng ginawa ng company kasi lahat naman po ng legit company ay kinakailangan talaga mag-KYC. Ano ha? Dahil nga po, sabi dito, iniiwasan natin po yung money laundering, terrorism, criminal and unlawful activities. Yun po yung dahilan kung bakit po tayo nagki-KYC. Ano? So after po ng KYC, ano ha, papasok na po tayo sa cellphone. Sa cellphone na po, dito na lang po ako sa cellphone magbubukas para mas mabilis. Okay? Para makita nyo na po yung magiging loob ng ating C1 na wallet pag-approve na po yung KYC nyo. Okay. Alagin lang ho tayo. Ayan.
Papasok, dito po tayo papasok ha. Gaya ng sabi ko kanina, hindi po yan makikita sa unahan. Dati nandito lang po yan sa unahan. Pero papasok po tayo doon sa C-Store. Yan, click nyo po yung C-Store. Okay, pag-click ng C-Store, nakabungad na po si C-Link. Then click Learn More. Then click Go to Site. Log in with C1. Wala, ganyan na po ang lalabas. Makaka-access na kagad kayo sa wallet ninyo kung KYC approved na kayo. Pero pag hindi pa kayo KYC approved, ganang sabi ko, una pong lalabas yung magki-KYC muna kayo. So ganyan na po yung loob ng ating wallet. Ayan, meron po tayong individual wallet address. Ayan, makikita niyo po sa taas yung wallet address. Ayan, then andito na po yung mga transaction na ginawa ko. Nagpasa po ako dito ng mga IXT, Matic, USDT, ano, dahil very ano po siya, very easy to use, ano ha. So mamaya gagawin din po natin ng video ito. Then dito po ay makikita po natin yung portfolio. Ayan, kung saan pwede na tayong mag-deposit. Di-deposit po natin kung ano yung mga asset na hawak natin sa ibang wallet. Pwede po natin i-transfer dito kagaya ng CBIT. Ayan, makikita nyo na po si CBIT. O yan po yung tinatawag nating Corbit. Yan na po yung pangalan ng ating C1 token. Ano ha, 'di ba? Dati C1 token lang po yung sinasabi natin ano, pero dahil nag-launch na po siya nung 17 October, ano, few days ago, ay ito na po yung official na pangalan ng ating C1 token, which is the Corbit, at ang kanyang initial po ay CBIT. CBIT po makikita niyo. Pero take note po, hindi pa ho ninyo makikita ito sa mga major exchanges at hindi nyo pa po makikita ito sa CoinMarketCap. May nakita po ako doon sa CoinGecko, CBIT din siya pero wag po kayong malilito, hindi po yon yung Corbit. Nakita ko po doon ay CentBit. CentBit. So hindi po yon. Ano? Baka mamaya malito kayo. Kailangan po yung CBIT na yan, may kasamang Corbit dyan sa tabi niya. Yan yung sa atin. Ano ha? So yan, nandiyan na po yung USDT. Naglagay po ako nagtry po ako maglagay ng USDT, Polygon, Matic, IXT, Arbitrum, meron tayong Arbitrum, may BNB po tayo sa loob, may Ethereum po tayo, ano? Meron tayong Ethereum Arbitrum at meron tayong Ethereum Optimistic at marami pa pong papasok dito. Ano? So mamaya gagawin din po natin ng video kung paano po ilagay dito yung mga different cryptocurrency ano, from other wallets. So yun po muna yung ating pong yung pong ating tutorial sa pagki-KYC ano. So ibang tutorial po yung about sa wallet naman ho maya-maya ano. So yun po. I hope nasundan po natin. Recorded naman po ito. Kaya abangan nyo lang po ano ho, yung copy nito at ipopost ko po yan doon sa ating pong um, official YouTube channel. Papakita ko na rin po kung saan po makikita yan mamaya. Screen. Punta po kayo ng YouTube. Kasi marami po na talagang hindi na updated. Ano, may nag-message sa akin na leader ano na nasa Vietnam siya na wala na daw update yung kanyang leader sa taas, upline. Kaya sabi ko, ay subscribe kayo sa aking YouTube channel. Ayan. Hanapin niyo lang po ang Crowd One Team Europe International. Ayan, Crowd One Team Europe International po ang ating official YouTube channel na ginawa ko po ito mula nung nagsimula. Crowd One, C1 Team Spartans International pala, yan. At dito nyo po makikita yung mga ina-upload ko po. Yan, latest po itong mga to yung mula nung nag-event sa Dubai, araw-araw na po ako sa Abu Dhabi ay araw-araw na po akong nag-upload. Ayan, makikita niyo po diyan yung mga different testimonies ng mga Pilipinong umatin doon, kagaya nila Coach Anton, ano, may pastor pa nga doon nagsalita, si Ma'am Mercy. Siya po yung nagsabi na 5 years from now ay maraming magiging millionaire ayon kay founder ano doon sa kanilang pag-attend po. So yun po, yan para hindi po kayo mahirapan. C1 Team Spartans International, subscribe kayo para everyday
halos everyday makikita nyo po yung mga new updates po, ano na nangyayari sa ating company. Okay po, siguro ay pause muna tayo tapos maya-maya ay babalik po tayo para naman po doon sa pagtuturo paano mag-import ng mga crypto, different crypto na itatransfer po sa wallet natin bukod pa po yung mga nakita nyo nasa loob. So, yan po. Salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon na talagang nag-aabang sa ating pong sa ating pong mga update at talagang yung nga po isa pong sinabi po doon ni founder ay doon sa event ay 12 to 24 months from now marami na po ang mababago ang buhay. Siyempre yung pong mga nag-stay, may mga hawak na token at siyempre yung mga hindi nag-give up. Yun po yung sinabi niya. Siguro mapapanood din po natin yung yung buong video po na tiyak yan may buong video nung nagsalita siya, so abangan po natin. Yun po Okay po, mamaya po ulit dun sa loob ng po ng wallet yung pag-import. God bless po sa ating lahat.